Welcome everyone sa lahat ng mga manunood ng video na ito at ng ating pag-aaral. Welcome sa inyong lahat. Sa bawat isa nandito, palakpakan natin si Lord. Yan. Alright, so unusual yung aking isi-share sa atin ngayon sa mga ganitong season o panahon ng selebrasyon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, but then, pinili ko talaga ito upang maiba tayo sa normal na sistema ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Magpapakita ako ng kasaysayan at kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tinatawag na resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin muli si Lord. Pinamagatan ko ang ating topic ngayon na I know my Redeemer lives. Alright? Alright, so yung my Redeemer lives, madalas na nating naririnig yon. Pero ang gusto kong bibigyan ko ng din dito yung I know. Everybody say, I know. I know. Alam ko. Alright? So mamaya, papakita natin yan kung ano ba yung tinutukoy nating I know at alam ko. So yung my Redeemer lives, we read it, we hear it everywhere. It's being preached everywhere. Pero yung I know, ang medyo questionable sa ilang mga tao. At doon ako mangungusap ngayon sa mga medyo questionable pa ang bagay na ito, yung salitang I know. Amen? So, basahin natin ang ating teksto sa 2 Korinto 4:11. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Sandali muna tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa salita mo na aming binasa. Tunay na ito, Panginoon, ay punong-puno ng karunungan at katotohanan. Ikaw nawa maparangalan at mahayag sa oras na ito, at ikaw ang magtutuwid sa amin at magtatama ng aming landas upang patuloy kami at ang bawat isang maabot ng mensaheng ito, Panginoon, ay maitama at malaman nila ang buong katotohanan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Ama, sapagkat binigyan mo na kami ng tagapagligtas at siya'y buhay ngayon. Ang kailangan na lang namin gawin ay matiyak namin sa aming mga sarili, sa mga hindi pa nakatitiyak nito sa kanilang sarili na buhay, ang Panginoon sa kanilang buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Maluwalhati ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. All right. So, today is Easter Sunday, tama? Yes. Sa Tagalog, Pasko ng Pagkabuhay o Linggo ng Pagkabuhay. Yan ang Easter Sunday. Ang araw na ito ay huling araw ng isang linggong Christian holidays o Christian celebration. Actually, 8 days po yan na nagsimula last Sunday bilang Palm Sunday, Linggo de Palaspas. Tingnan natin siya. So, ito yung 8 days na yun. Una, Linggo de Palaspas, Palm Sunday. Sumunod, Holy Monday. Ito yung cleansing ng temple, na ang mga tinaboy ni Jesus Christ, yung mga negosyante doon nagtitinda na ang temple ay ginawang negosyo. Holy Tuesday, yung mga nagturo si Jesus Christ at nakipagtalo siya sa mga Pariseo. Alright? Sa sinagoga. Alright, Holy Wednesday. Ito naman yung medyo si Judas ay nagpapakilala na sa kanyang motibo. Alright? Now, during the Last Supper. Monday, Thursday, ito na mismo yung Last Supper. And then, Good Friday, ang pagkakapako ni Jesus Christ sa krus. Black Saturday, ito yung patay si Jesus, nakalibing siya, nasa tomb siya. And then, tahimik. Ang mga disciples, takot sila at nag-aantay kung anong mangyayari. Alright? Ang ikawalong araw, ito na yung muling pagkabuhay. Easter Sunday na ang tawag dito. At ito na yung pinaka-resurrection of Jesus Christ, victory
over death. Now, sa mga araw na ito, alright, ginagawa dito ang ilang bagay, ano? Pabasa ng pasyon, alam nyo naman siguro to, yung Stations of the Cross, no? Parang nire-reenact yung kung saan si Jesus Christ nagpunta mula noong siya ay dinakip sa Gethsemane at hanggang sa siya napako sa krus. Bisita Iglesia, ito yung kultura ngayon na kung saan pupunta ka sa iba't ibang mga kilalang simbahan, ano? Kadalasan ginagawa ito ng mga Catholics. Siete Palabras, ito yung madalas din ginagawa ng mga Protestante at mga Christians. Seven last words. Now, pagdating ng Biyernes, tahimik na araw, Sabado at Biyernes at Sabado, tahimik na araw ito, no? Ito yung mga panahon na walang pasok, no? Walang ingay, walang gagawa, no? Kasi day of mourning ito, patay si Jesus. Tapos pati Sabado, marami munang bawal. Bawal muna culture ito, ha. Bawal maligo sa gabi, bawal magingay, bawal magsaya, bawal kumain ng meat. Yan, ano? Maliban sa fish. Kapag Good Friday, at ito'y bilang tanda ng self-denial, alang-alang sa kamatayan daw ni Jesus. Tapos, pagdating ng Sabado at Linggo, at ito naman yung swimming. Excursion, no? Excursion yung matindi, no? Yung galing ka sa solemnity, bigla ka na magsasaya ulit. Alright, so ito'y kultura. Alright? Tingnan natin muna ang history. Si-share ko sa inyo in the next 15 minutes muna bago tayo pumunta doon sa ating binasang teksto para makita natin at malaman natin ang history ng kultura na kinaroroonan natin. Alright? So makinig kayo sa lahat dahil ito ay maraming hindi nakaalam nito. Bakit may Easter? Bakit merong Easter? Bakit merong Holy Week? Bakit merong tradisyon sa Christianity ng Pasko ng pagkabuhay? Maraming hindi naiintindihan ito. So, nagsimula ito sa tinatawag na Paska. Okay? So, Paskwa sa karaniwang Tagalog at Pasko sa mas bagong Tagalog, ito ay 1st and 2nd century nag-start. Okay? At ito'y nakapattern doon sa Last Supper ni Jesus. Actually, ginagawa na nila ito noon pa bilang ang Paska ay galing sa Hebrew word na Pesach, na ang ibig sabihin nito ay Passover. Okay? Kaya nga Paskwa, Passover. Alright, hindi natin pag-uusapan yan, pero 1st and 2nd century, ito ang ginagawa ng mga kauna-unahang born again, mga Christians na sumunod sa mga turo ni Apostol Pablo. Sinicelebrate na nila ito, yung muling pagkabuhay. Sabihin natin, muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Hindi basta pagkabuhay, ha? Muling pagkabuhay. May pagkakaiba kasi yun, mamaya. Papaliwanag natin. So, ito'y ginagawa na ng mga Jewish and Gentile Christians sa church ni Apostle Paul hanggang 2nd century. Ito yung lumalaganap. Pero medyo kakaiba. Wala pang Katoliko noon, wala pang mga Protestante, wala pang lahat ng kasalukuyang relihiyon, at wala pang tinatawag na Holy Week. Ginagawa na nila ito, may ganitong celebration na, pero medyo kakaiba nga lang. No? Isang araw lang nila ito idinadaos, yung Paska, hindi 8 araw. Alright? Isang araw lang. At kanya-kanya silang araw. Walang exact fixed date. Di kamukha ngayon, naka-fix yan, ano? Tuwing summer season, ngayon ay April, actually tagsibol ngayon, springtime. Kaya tinapat doon yon. So, ang ginagawa nila dito, fellowship, breaking of bread, baptism, fasting and prayer, ganun lang, kasimple. No? Konting pag-remember lang. Pero noong ika-4 na siglo, eto na, noong ika-4 na siglo, 4th century, 400 years later, nag-iba na ang ihip ng kasaysayan ng matatag ang simbahang Katoliko. Doon, in-standardize ang Holy Week bilang 8 araw na ganap from Sunday to Sunday. Alright? Una, isinabatas muna ng emperador ng Rome na si Constantine.
Ayan, ano? Si Constantine, ang emperador ng Rome, ang araw ng linggo. Dito ito nagsimula. Yung Sunday. Bilang opisyal na araw ng pahinga, walang work, walang pasok sa work, at pagsamba, bilang naman pagpupugay sa kanilang Roman God. Small g. Roman God na ang pangalan ay si Sol Invictus. Yan ha. Siya ang sun god, araw. Sun god ng mga Romano noon. Kung kaya't sa mga Katoliko, ang linggo, ang araw ng linggo ay ginawa para sa kanilang ancient pagan god na si Sol. Anong pangalan ng Diyos nila noon? Sol. Bilang Day of the Sun God. S-U-N-G-O-D. Alright? So, ito, ang araw na linggo, pinangalanan nilang Sun God Day. In short, Sun Day. Alam niyo na ang simula, no? Ganun po yan. Pero tayong mga biblical Christians, ang dahilan naman ng kung bakit ang pagsamba natin ay linggo din, ay sapagkat ito talaga yung araw ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Yun ang ating sinusundan. Hindi yung ginawa nung 4th century. Alright? So, and then ikalawa, yung mga churches nung unang araw, panahon ni Apostol Pablo, ang fellowship day nila ay during the first day of the week. Yan ang nakasulat sa Biblia. Wala pa sa bokabularyo nila noon ang salitang Sunday. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, wala kang mababasang Sunday, mababasa mo every first day of the week, during the first day of the week, doon sila nagtitipon. Yun ang sinusundan naman natin. Alright? So, nagkaroon lang ng Sunday noong year 321 CE. Okay? 4th century yan. Noong binago na ng Rome ang kalendaryo. Alam niyo ba binago ang kalendaryo natin? Rome din gumawa niyan. Noong 4th century. Lahat nangyari ito noong 4th century lang. Lahat ng ating ginagawa ngayon, karamihan ay nangyari, o halos lahat nangyari noong 4th century, nung matatag ang simbahan. So una, binago na ang kalendaryo, ginawang Gregorian calendar. Kung saan ang bawat araw ay ipinangalan nila sa kanilang mga celestial gods, sa mga Diyos-Diyosa nila. Alright? At isa na dyan ay si yung araw. Diyan galing yan kung bakit ang mga ribulto may mga araw sa ulo. Sun God. Diyan galing yan. Alright? So pag nakita kayo ng halo, araw yon. Okay? Yung ating mga saints ngayon na nakikita sa picture, actually yan yun, pinalitan lang ang pangalan. Naintindihan natin? So, pinalitan yung Gregorian calendar. Ito na yung mga kalendaryo. Kinuha ko to sa Google. Ito yung origin ng pangalan ng ating days of the week. Sunday, para ito kay Sol. Alright? Sun God na si Sol. Monday, para naman ito sa moon. Kaya Monday. Alright? Tuesday, para naman ito kay Twi. O kay Tir. Kaya Tuesday. Okay? Norse God of War. Equivalent to Mars. And then Wednesday, Day of Wooden or Odin. Alright, pag nanonood ka ng mga medieval movies, binabanggit nila yung Odin God. Ito yon, doon galing yan. Mercury naman. So mga celestial deities ang pinatungkulan nila sa mga araw ng Thursday, si Thor. Kaya pag nanonood ka ng Thor, dyan yan, God nila yon. Friday, si Frigg. Alright, Venus naman to. Saturday, Saturn. Okay? Everybody say Saturn. Okay, dito din galing yung salitang Saturnalia. Ang Saturnalia, ang Pasko ng mga Romano noong unang panahon. Alright? So, Saturday. So, mapapansin nyo, ang buong mundo ay umiikot sa mga celestial gods na ito. Okay? So, ang tanong, bakit naman o saan naman galing ang Easter? Papaliwanag natin. At paano ito na i-connect sa Holy Week? Alright? So, ito, tinagalog ko itong nakasulat dito. Sa mga nanonood ng video, pwede nyo i-steady lang yan dyan. At basahin nyo sa English, pero babasahin ko to sa Tagalog. Ang Easter ay pagdiriwang para kay Ishtar.
Siya ang Assyrian Babylonian goddess ng androgyny. Okay? Pag-ibig, fertility at digmaan sa Assyria at Babylonia. Ang ibig sabihin ng androgyny ay Muslim woman, no? Babaeng may tikas lalaki, no? Kumbaga may pagkasilahis. Siya daw ang goddess doon. Alright? So, si Ishtar ay kilala bilang Yoster. Yoster. Yeah, Yoster ang pronunciation niyan, Iostre. Yoster, Inanna, Isis, Semiramis, Astarte, Ashtoreth, Aphrodite, Artemis, at Venus. Iisa lang ito. Iba't ibang pangalan lang all throughout the ages. Alright? Noong mga panahong yon, ipinagdiriwang ng mga tao ang paglilihi ni Semiramis. Narinig na si Semiramis before, di ba? Tinuro ko na ito. Siya ang nanay ni Tammuz. Alright? Na naging asawa din niya ni Tammuz. Si Tammuz ay sun god. Sa tagsibol, springtime. Pag sinabing springtime, ito yung mga buwan ng Marso, Abril, hanggang Mayo. Anong buwan ngayon? April. Alright? Kaya, merong Holy Week ngayon. Dito nang galing yon. Tagsibol ngayon kay Tammuz. Sineselebrate ito. Ang original na pangalang Ostara ay naging Yoster. Alright? Na kalaunan ay naging Easter. Nasusundan natin? At sa Tagalog, Pasko ng Pagkabuhay. Kaya meron tayong Pasko ng Pagkabuhay ngayon. Ang Pasko ng Pagkabuhay ni Easter ay iba sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nasusundan natin? Magkaiba yon. So, ang significance ng Pasko ng Pagkabuhay ay pagsikat ng araw sa east. Doon galing ang Easter. Kasi araw nga ang Diyos di ba? Pag sumikat yan, yun yung Pasko ng Pagkabuhay. Selebrasyon ng pagsikat ng araw sa east, kaya Easter. In honor of the sun god na sumisikat ang araw, hindi muling pagkabuhay, kundi pagsikat. Yun ang Pasko ng Pagkabuhay. Kaya ibang-iba ang Easter sa resurrection of Jesus. Alright? Nasusundan natin. Sana malinaw, ano? So, yan po ang significance yan. Pero ang significance naman ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus ay dahil nabuhay siya nung first day of the week. Which after 400 years, nung ika-4 na siglo, tinagurian na bilang Sunday ang first day of the week. Now, tingnan naman natin si Easter. No? Si Easter, ang mga simbolo naman ni Easter bilang goddess of fertility ay mga itlog at kuneho. Kita niyo marami siyang breast doon, no? Goddess of fertility kasi siya. Yan ang symbolism nila dyan. Mga simbolo po ito ng fertility. Ito ang pinagmulan ng mga pininturang itlog at rabbit tuwing Easter Sunday. Okay? Now, na-rebrand ang resurrection of Jesus Christ, celebration ng Pascha, nung 1st and 2nd century, na-rebrand ito nung 4th century. Ayan, yan yung egg, ano? Fertility eggs ang tawag dyan. So marami siyang pangalan, si Gaia, si Astaroth, Ishtar, Artemis, Venus, Aphrodite, Semiramis, Nature, Great Mother, Frigga, Libertas, Yoster, Durga, Hathor, Queen of Heaven. Yung Queen of Heaven, nasa Bible din yan. Anong? Kailan na ihalo ang tradisyon ng Yoster sa biblical resurrection ng ating Panginoon? Sagot, noong 8th century. Alright? Yan. So, noong 8th century, for political reasons, kinailangan ng Rome na tangkilikin na ng mga pagano ang Christianity. Lagi kasing gyera noon So, panahon na para matigil ang mga gyera at kailangan tanggapin na nila ang Christianity para lumago ang Christianity sa buong mundo. Kaya minabuti ng simbahan na pumasok sa isang kompromiso. Iniugnay nila ang paganong selebrasyon ni Easter sa biblical na pagkabuhay ni Kristo. Ang Easter, selebrasyon ito ng pagkabuhay, pagsikat ng araw. Iniugnay nila ito sa biblical na muling pagkabuhay, resurrection of Jesus. Alright, so
Pinag-merge yung dalawa, pinagsama. Yung dalawang ideyang yon, kumbaga, no? Iniugnay nila yan upang suportahan ng mga pagano ang Vatican, ang simbahan. Doon nagsimula ang na ma-rebrand ang resurrection of Jesus bilang Easter Sunday o Pasko ng pagkabuhay sa halip na Pasko na muling pagkabuhay. Kaya nga, may fertility eggs and bunnies sa Easter Sunday ng ilang mga Protestant churches. At naging member ako doon sa ilan sa kanila. Meron kaming pang Easter Sunday, meron kaming masaya kami. Okay, tapos ng service, hanap tayo ng itlog. Kung sino una makita ng egg, nasa ilalim yan, may mga pinto-pintura yan. Wala akong idea, bakit may ganito? No? Sa kasaysayan, ito pala to, in celebration of Easter, no? Ito ay fertility god. Kaya may mga fertility eggs sa ilang mga churches. Di ko lang alam kung ginagawa pa ito ngayon. May gumagawa pa ba nito? Alam kayo? Alright. Meron, naabutan nyo pa. Ha? So, ito kasi ay tradisyon. Now, so unang-una, Holy Week is not really for us. Unang dahilan, ang resurrection of Jesus per se, yung tamang idea ng resurrection, hindi Easter, yung mismong resurrection of Jesus ay hindi iniutos ni Lord at ni Paul na i-celebrate or alalahanin. Kaya hindi talaga siya kailangan or hindi siya essential, non-essential siya sa Christian faith. Ganon din ang Christmas, non-essential sa Christian faith yan. Hindi yan iniutos na i-celebrate ang birthday ni Jesus. Parehong-pareho ang pagkaka-rebrand ng Easter, ng resurrection of Jesus, at saka yung birth ni Jesus. Ni-rebrand ito. Ito pa naman yung dalawang pinaka-importanteng doktrina ng Biblia, yung birth of Christ at saka resurrection of Christ. Talagang sinaula-ula ito ng devil, ano? So parehong ang Easter at ang Christmas ay ni-rebrand. Dating pagan Saturnalia holidays, ang Christmas ng Rome, tinawag nilang Christmas holidays. So yung palang Christmas holidays, happy holidays, Saturnalia, Saturn, God Saturn, Saturnalia holidays yun nung araw. Ni-rebrand na lang. So, therefore, overall, ang Easter, ang Holy Week, pati na ang Christmas ay hindi para sa atin. Now, ituturo ko sa inyo kung ano talaga ang significance sa atin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ayon sa Biblia. Itong teksto natin, ang aking ipapaliwanag sa inyo, makikita natin na yung karamihan sa pagpapaliwanag ng tungkol sa death and resurrection ni Jesus Christ ay hindi masyadong nai-internalize ng maraming mga born-again Christians kung ano talaga ang real meaning ng death and resurrection of Jesus Christ. Ang akala lang nila, salvation ito by grace, na nagkakaroon sila na tayo ng katiyakan ng kaligtasan and that's it. Hindi doon po nagtatapos yun. Papaliwanag ko sa atin yung ating teksto na binasa. Alright? Simulan ko sa isang tanong. Anong ebidensya mo na nabuhay nga si Jesus Christ 2,000 years ago? Ang karaniwang sagot yan, tatlo. Bible says so, empty tomb, at saka historical evidence. Yan ang karaniwang sagot yan. Totoo naman, tama naman yan. Pero ikaw, anong katunayan mo na nabuhay nga si Lord maliban sa mga to, sa tatlong ito? What's your evidence? Anong katibayan mo na buhay si Lord ngayon? Tandaan natin, kailan itong Bible says so, empty tomb, historical evidence, kailan ito? 2,000 years ago na to. Ngayon, yan ang naririnig natin. Hearsay yan. Pero sa ikaw, sa sarili mo, anong ebidensya mo na nabuhay niyang muli si Jesus Christ? Kasi sabi natin, I know my Redeemer lives. Continuous yan. Lives. Present. Hindi lived. Hindi past tense. I know, buhay siya ngayon. Anong ebidensya mo na buhay siya ngayon? Ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat at talagang dependable na katibayan na buhay nga si Jesus ngayon ay personal mo siyang nararanasang kasama mo araw-araw. Amen? Yan ang pinaka-solid evidence. I know. Doon papasok yung I know. Yung my Redeemer lives, alam na natin yan by history. But do you know? Meron ka bang ebidensya
that Jesus Christ lives? Ang personal na sagot diyan ay personal mo siyang nararanasan, kasama mo araw-araw. Tama ba? Agree kayo? Ito yung pinaka-solid na evidence. Yes, makikita sa iyong buhay na nararanasan mo na kasama mo si Lord araw-araw. When it comes to evidence, hard evidence, kailangang solid. Hindi lang head knowledge, hindi lang theology, hindi lang history. Dapat personal mo siyang kilala na kasama mo. Yan ang katibayan mo na nabuhay nga si Jesus 2,000 years ago at hanggang ngayon buhay siya. That you know that your Redeemer lives. Amen? Wala ka kasi doon. Nung siya'y nabuhay, wala ka doon, di ba? Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na buhay si Jesus. Wala ka doon eh. Hindi ka pwedeng maging witness. Kasi wala ka doon. Pag wala ka sa crime scene o sa isang pangyayari, hindi ka pwedeng maging witness. Eh tayo ay witness ni Christ. Tama? How can you become a witness kung hindi mo nararanasan ang grace ni Lord sa iyong buhay? Hindi nakikita sa iyo ang nabuhay si Lord. Ikaw pa rin yung dati. Ugali mo pa rin yung dati. No? So, yan yung ibig sabihin dyan. Wala ka doon habang umaangat si Jesus Christ sa langit. Alright? Wala ka sa resurrection of the dead. Wala ka sa nung siya nag-ascend to heaven. Si Apostle Paul, anong katibayan ni Paul na buhay nga si Jesus? Nagpakita si Jesus sa kanya. Ibig sabihin, personal experience talaga ang solid evidence na masasabi mong buhay nga si Jesus. That you know that you know. Ha? Bakit gano'n na lang ang conviction ni Paul para masabi niyang, to me, to live is Christ and to die is gain. Ganun katindi ang conviction niya. Samantalang dati, personal na matinding kalaban niya si Jesus Christ. Ha? Ang sagot, sapagkat nagpakita si Lord sa kanya ng personal. Amen po ba? Binago ang buhay niya. Binigyan siya ng ministry. Naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon araw-araw. Nasuong siya sa maraming hirap at dusa dahil kay Kristo. Nakulong siya ng ilang beses. Tama? Lahat ng itong mga pangit na nangyari kay Paul ay patunay na kasama niya si Jesus Christ. Mga kapatid, tingin sa akin. Isang solid evidence na kasama mo si Jesus sa iyong buhay kapag ikaw ay matapat sa Panginoong naglilingkod at nakararanas ka ng persecutions, nakararanas ka ng mga krus na papasanin sa iyong ministry, sa iyong buhay, solid evidence yon that you know that your Redeemer lives. Amen po? Palapakan natin sila. Sabi natin personal. So, hindi pala religion ang resurrection. Hindi pala theology. Hindi pala history. Kundi personal experience with the Lord. Ang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi nakukuha sa mga ritual o tradisyon ng alinmang reliyon. Dapat nakikita mong buhay siya sa iyo at nararanasan mo ang kanyang presence. Amen? Tingnan natin ang mga katotohanan ito sa teksto na ating binasa kanina. Balikan natin yung verse. Alright? Pakibasa, kayo nga ang bumasa. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kami nagbibingid sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Puro kamatayan at kahayagan ng buhay ang pinag-uusapan dito sa verse na ito. Alright? Una, yung aking highlight dyan ng dilaw. Alright? I know my Redeemer lives. Number 1, lagi naming taglay sa aming katawan ang pagkamatay ni Jesus. Christ's death always manifests in us. Nakikita yung para kang ikaw ay pinapatay. So ang buhay Kristiyano pala, no, ay hindi always happy times, hindi always blessings.
No, meron kang sakit na dadanasan. Dumadanas ka ng death ni Christ. No? So, kaya nga sabi ni Christ, if you want to follow me, carry your cross daily and follow me. Alright? Lagi naming taglay sa aming katawan ang pagkamatay ni Jesus. Alright? So, ang sabi diyan, lagi naming taglay. Ibig sabihin nito, ito'y tuloy-tuloy na personal na pagdaranas ng saving grace ni Jesus. Lagi kang inililigtas ng Panginoon kasi lagi kang nabibingit sa kamatayan. Laging merong persecution. Laging merong kontrapelo. Sa aming katawan, everybody say katawan. Katawan. Anong sinasabi dito? Hindi ito spiritual, ito ay physical. Literal, naramdam mo talaga si Lord. Amen? Sa buhay mo. Danas mo talaga si Lord. Parang literal na nasa katawan mo talaga si Jesus. At nangyayari lang ito kung nananahan talaga sa iyo ang Holy Spirit. Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh. Flesh na naman, katawan. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sa Tagalog, binigyan ko ng Tagalog ito. Nilagyan natin dyan, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sa makatuwid mga kapatid, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi sa ritual na paraan isasagawa, katulad ng Holy Week. Amen? Tulad ng prosesyon, habang pinadudugo ang sariling likod sa paghampas, katulad ng pagpapapako sa krus, katulad ng iba't ibang mga pagpipinitensya, iba't ibang paraan ng pagpipinitensya at pagpapahirap sa sarili. Ang pagiging tunay na Kristiyano ay realistic, hindi ritualistic. Ulitin ko, ang pagiging tunay na Kristiyano ay realistic, hindi ritualistic. Ito ay aktual na pagsasabuhay ng pananampalataya kay Kristo. Ang sakripisyo at kamatayan ni Kristo sa atin ay araw-araw na ina-apply. Amen? Araw-araw na dinaranas. Wala pa po tayo sa langit ngayon. No? Saka na tayo. Lord, saka na lang yan. No? Everybody say, seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. And all these things, all these blessings will just be added unto you. Amen? Ibig sabihin, they will just follow later. Unahin mo na lang muna si Lord dito sa mundong ito. Amen? Unahin mo si Lord. Sabi mo sa iyong katabi, unahin mo si Lord sa lahat ng bagay. Sa ministry, sa kaperahan, sa hanap buhay, sa pag-aasawa, sa pagpapamilya, sa lahat ng bagay, unahin mo si Lord. Amen? Kaya may kasabihan, madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Parang eskwelahan lang yan, ha? Madaling mag-enroll sa eskwelahan, pero ang challenge sa tunay na buhay estudyante ay nasa pag-aaral hanggang makagraduate. Amen? Now, ang death of Christ in you means patay na ang dating ikaw, hindi na ikaw ang nasusunod, you deny yourself for the Lord, hindi na yung ego mo ang hari, si Lord na. Yan ang ibig sabihin ng lagi naming taglay sa aming katawan ang pagkamatay ni Jesus. Pangalawa. Alright, basahin natin yung nakadilaw. Ready, go. Upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Yes, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. So yung katunayan na si Jesus Christ ay buhay ngayon, nag-resurrect siya, sa iyong katawan, nakikita ang buhay ni Jesus. Ibig sabihin, nakikita sa iyong galaw. Nakikita sa iyong nangyayari sa iyong buhay. Alright? Nakikita how you react, how you respond on things. Amen po ba? Our body reflects the living
Jesus. Kaya nga masasabi mo, I know my Redeemer lives. Sa ating katawan, inihahayag ni Lord ang kanyang pagiging buhay. Alright? Pinararanas tayo ng Panginoon. Kanina, ang sabi, yung kamatayan niya ang inihahayag. Ngayon naman ay buhay. So death and resurrection are both experiential sa ating katawan. So wag nating isipin na ngayong Christian na tayo ay puro blessing, puro magaganda na lang nangyayari sa atin at ayaw natin tanggapin ang mga sacrifices, ang mga kahirapan at mga bagay na kontra sa ating mga kagustuhan. Kasi tayo, hindi na tayo yung our own will be done, but God's will be done. Pag meron kang pinagpipray, meron kang gusto mangyari, pero hindi nangyari, hindi nangangahulugan na hindi tinutugon ni Lord ang iyong panalangin. Ang ibig lang sabihin noon, baka ang pinagpipray mo, hindi align sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi ang Panginoon, i-reveal niya sa iyo ang kalooban niya, hindi ang kalooban mo ang i-reveal mo kay Lord. Amen? Ibig sabihin nito, nararanasan mo siya, kalooban niya ang sinusunod mo, ginagamit ka ng Panginoon para makilala ng iba si Jesus Christ. Through your physicality, your body, the things that happen in your life, nire-reveal ng Panginoon, nire-reflect ni Lord sa iyo ang kanyang death and resurrection. Alright? Ang kanyang buhay. Okay, parang salamin lang yan. Ayan, to reflect means to mirror the image. Ang mirror, reflection yan eh. Ang ating pagkamatay kay Kristo ay nagsasalamin ng muling pagkabuhay niya sa atin. In short, nakikita na buhay si Kristo sa atin. Alright? Kapag ganon, ibig sabihin namatay ka na sa sariling katauhan mo at ang nagbubuhay ngayon sa iyo ay si Jesus Christ. Ibang-iba ka na sa dati. Na ang nagre-reflect sa iyo, ang nakikita sa iyo, si Lord. Hindi ikaw. Kaya nga mga Kristiyano, hindi dapat nagko-conform sa worldliness eh. Kasi ang gusto mong i-exude, ang gusto mong ipakita sa mundo, ipakita sa mga tao, ay si Kristo, hindi ikaw. Ha? Kapag ka nagpakatadtad ka ba ng mga tattoo sa katawan, nakikita ba si Kristo? Kapag nagsusuot ka ng mga sobrang mamahaling damit, sobrang rangya ng iyong mga gamit, nakikita si Kristo? Si Kristo ba ang ini-exude, pinoproject mo, mini-mirror mo sa mundo? Bakit sabi ni Paul, huwag kayong magsuot ng mga kolokolorete sa inyong katawan? Sabi ni Paul. No? Kasi si Christ ang gusto mong i-exude sa mundo. I-reflect sa iyo. Our body reflects the living Jesus, not you. Pag hindi nagre-reflect si Christ sa iyo, anong problema? Baka may harang. Umarap ka sa salamin. Tapos hindi mo makita ang sarili mo. Anong dahilan? Dalawa lang yan. Isa, maaaring may nakaharang. Kaya hindi mo makita. Alis ka dyan, nananalamin ako eh. May nakaharang. Alright? Ikalawa, baka madilim yung environment na kinaroroonan mo. Hindi makita si Kristo kasi madilim. Nasa madilim na mga kaibigan ka, madilim na tropa, madilim na mga kasamahan, madilim na mundo, madilim na buhay, hindi ma-reflect si Jesus Christ sa iyo. Amen po ba? Our body reflects the living Jesus. Anong sabi sa Romans 6:13? Pakibasa. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binubuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang iyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Huwag daw nating ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng ating katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Imbes yun, sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling nabuhay. Patay na pala yung sarili natin dati, kaya huwag na tayong magpasakop. Magpakasangkapan na tayo sa kabutihan. Alright, sabi sa isa pang verse dyan, Romans 6:4, tayo'y inilibing na kasama niya upang mamuhay tayo sa bagong buhay. Kita mo?
Yun yung death and resurrection. Yun yung ibig sabihin ng death and resurrection. Hindi lang ito all about salvation. Going to heaven. Christ is blessing us. Christ is protecting us. Hindi lang ito yun. No? So yan yung ibig sabihin ng death and resurrection ni Lord. Na hindi nakukuha sa mga selebrasyon, sa mga ritualistic practices. Alright? Now, wala po itong iniwan sa seed principle. Alright? Ang buto, kailangan bumagsak sa lupa at mamatay muna, mawasak ang shell para lumabas ang bagong buhay. Lumabas ang ugat, lumabas ang bud, mag-bud out yan, pero kailangan munang mamatay yung buto. Ang lumalabas bang bagong buhay ay kamukha ng buto, ng seed? Hindi, iba. And the moment you become a true believer, a true Christ, you've died to yourself, ibang buhay na ang ini-exude mo, ang pinaproject mo, pinapakita mo. Iba na ang itsura. Nagbabad out ka na. Ganon yun, no? Para lumabas ang bagong buhay. Ganon din ang Christian life natin. No death, no resurrection life. Everybody say, no death, no resurrection. No death, no resurrection. Yeah. The reason why Christ resurrected was because He first died. He first suffered and died. Now, if you want to follow Christ, you have to first suffer and die as well. Okay? How do you suffer? How do you die? Kapag hindi mo na sinusunod ang mga kagustuhan mo, ang sarili mong will, kundi ang lahat ng prayer mo, let your will be done, O God. Kahit mahirap, sige, go lang, Lord. Susundin ko yan. No? Ang kasunod ng pagkamatay ay muling pagkabuhay. Lahat ng ipinakong kasama ni Kristo sa krus, namatay din kasama niya at nabuhay din kasama niya. Kaya nga po, ang salvation is just a general blessing. It's just that's not the end of itself. You don't receive Christ just to be saved. You receive Christ to follow Christ. Meron bang sinabi si Jesus Christ sa kanyang preaching sa Matthew, Mark, Luke, and John na you come to me, no? At magkakaroon kayo ng happy life. Magkakaroon kayo ng pupunta na kayo sa langit. No? Hindi. Sabi niya, follow me, carry your cross daily, and follow me. Susunod ka sa Kanya. Gagayahin mo siya. I-reflect mo si Jesus sa iyong buhay. Amen? At pag ang buto ay naging puno, anong mangyayari? Namunga. Anong kasunod ng bunga? Pakinabang. Makikinabangan ng mga tao na ang puno, pati ng mga hayop at ibon, makikinabang sa kanya. A mature tree is like Christian maturity. Ulitin ko. Mature tree is equivalent to maturity. Alright? Kapag nag-mature ka na puno, marami ka ng bunga, pakikinabangan ka na ng ibang mga tao, at ng mga hayop at ibon. Ganon ang maturity ng Christian life. Gagamitin ka na ni Lord. Amen po? Ang bunga ni Kristo ay makikita po sa karakter mo, reaction mo, decision mo, pagiging tapat mo, paglilingkod mo, mga sakripisyo mo sa buhay. Magre-reflect po yan. Panghuli tayo. Pakibasa yung last part dyan, yung habang kami. Habang kami nabubuhay, lagi kami nabibinig sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kita mo, puro life and death ang verse na to. Pangatlo, our life's purpose is to glorify Jesus. That's our life's purpose. Sabi sa 1 Peter 4, verse 1 to 2, no? So then, since Christ suffered physical pain, you must arm yourselves with the same attitude He had, and be ready to suffer too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. Tapos ka na sa kasalanan. No? Wala ka ng panahon sa kasalanan. You won't spend the rest of your lives chasing your own desires. Gusto ko to. Gusto ko maging ganito. Gusto ko tong ma-achieve. Gusto ko magkameron nito. Hindi na yan mga desire ang meron ka. Alright? Kapag ka nag-suffer ka na physically for Jesus, but you will be anxious to do the will of God. Amen? Sabi diyan, nabibingit sa kamatayan.
madalas daw nabibingit sa kamatayan upang mahayag ang kanyang buhay. Akala ko ba, nahahayag lang si Kristo kapag maganda ang mga nangyayari sa iyo? Ayon dito, nabibingit sa kamatayan. There's always a reason for everything. Maaaring hindi komportable ang journey mo sa iyong Christian life, hirap ka sa buhay, maraming pagsubok, pero masaya ka dahil alam mong Jesus is alive inside of you. Amen? God uses suffering and sacrifice para mahayag ang buhay ni Kristo sa atin. Sabi sa Romans 12 verse 1 to 2, I plead with you to give your bodies to God. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of the world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Amen po? Every time na pinipili mo ang magpatawad instead na gumante, every time na pinipili mo ang magpakumbaba kahit may karapatan kang ipaglaban ng sarili, every time na pinipili mong sumunod kahit mahirap, that's death working in you. Kasi wala kang kakayahang gawin lahat ng ito kung buhay ka sa sarili mo. Ang presence of mind mo ay nasa sarili. Meron kang self-will. Amen po? You died with Christ, si Lord na ang susundin mo, hindi na ang sarili. Amen po? That is death working in you. At ang resulta, the life of Christ becomes visible in you. Kasi ganun ang nangyari kay Jesus noon. Pansin niyo ba? Pwede namang sumagot si Jesus Christ nung siya ay tinatanong ni Pilato. Pwede naman siyang sumagot. Wala naman siyang masamang ang sagot naman. Simple lang. Pero hindi siya umiimik. Hindi niya pinagtanggol ang sarili niya. Amen? Hinayaan niya na si Lord mangyari ang kalooban ni Lord sa kanya. Alam niyo bakit? Siguro kung nagsalita si Jesus, baka hindi na siya napako sa krus. Amen? Kasi alam ni Jesus ang kalooban ni Lord, ng Ama, siya'y mapako sa krus. Kaya hindi siya umiimik. Amen po? Amen. Final verse, tingnan ko nakalagay. Nakalagay dito. Colossus 3:3 hanggang 4, pakibasa. Ready, go. Sapagkat kayo'y namatay na, ang inyong buhay ay nakatago na kay Kristo. Kapag nahayag si Kristo, kayo man ay makakayag din kasama niya sa kaluwalhatian. Yun. Patay na tayo. At ang buhay natin ay nakatago kay Kristo. We are secure in Christ. We will never go to hell. We're all together forgiven because Christ died and resurrected. And He did not just live before. He still lives today. My Redeemer lives. Amen. I know that because I am experiencing death and resurrection of Jesus. Jesus is alive in me. Everybody say, Jesus is alive in me. Jesus is alive in me. Balikan natin. Hindi lang tayo naniniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ulitin ko, hindi lang tayo naniniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Dinadala natin ito araw-araw. Danas natin ito. Ito talaga ang ibig sabihin ng death and resurrection. You exude, you reflect, you manifest, you experience Jesus Christ in your life. Amen? Today. And that's your solid evidence na buhay nga si Jesus Christ, na muli nga siyang nabuhay. Amen? In closing, therefore, hindi ka tinawag ni Lord para lang makinig, magsimba, umawit. Hindi ka tinawag ni Lord para lang matuto. Tinawag ka niya para maging living testimony. Tinawag ka niya para ipakita ang indisputable risen Christ sa buhay mo. Yun dapat ang tandaan natin pag may kasama tayong hindi Kristiyano, pag nasaan tayo nandoon sa trabaho, sa eskwela, sa paligid, kung saan tayo nandoon, ang ire-reflect natin, hindi yung kagandahan natin,
kundi si Jesus Christ dapat ang makita sa atin. Let us pray. Father, we thank you for your word. Nawa, iiwan ko, Panginoon, sa iyo, Ama, ang apply ng message na ito sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos sa lahat ng tao na naabot ng tinig na ito, ng mensaheng ito. Pinupuri ka namin, Ama, Panginoon, sa araw na ito, kumilos ka ngayon sa buhay ng iyong mga anak, ng iyong lingkod, at ng lahat ng naaabot ng mensaheng ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron sa inyo dito na nanonood ng message na ito at hindi pa rin nyo sigurado na kayo ay alam nyo na si Jesus Christ ay nasa inyo, hindi nyo nakikita ang lahat ng pinag-usapan natin, chances are, baka wala pa si Jesus Christ sa iyo. Meron ka lang head knowledge, meron ka lang theology, meron ka lang history, alam mo lang ang kwento, pero hindi nakikita sa iyo ang refleksyon ni Christ sa buhay mo. Hindi nakikita sa iyo ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Lord. Check yourself. You talk to God. Yan ang challenge ko sa iyo. Maraming salamat sa iyong panunood. Purihin ng Panginoon. God bless you all.